Purihin ang pangalan ng ating Panginoon at ang pagbati po ng isang matagumpay, pinagpalang araw ang nais ko pong iparating sa bawat isa. At sa araw pong ito muli ay hayaan niyo pong makapagbahagi ako ng maiksing mensahe para po sa ikalalakas at ikalalago pa ng ating pong pananampalataya. Samahan niyo po akong manalangin. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay lumalapit sa iyo, Ama, upang italaga sa iyo, Panginoon, ang pagsishare ng Word of God ngayong araw na ito at sa maiksing pagbabahagi. Panginoon, hayaan mo, O God, na ang aming mga puso ay maging handang tumanggap, Panginoon, ng iyong mensahe. Banal na Espiritu, aming mahal na tagapagpayo at guro, hayaan niyo po, Ama, na kami po ay tunay ngang matuto sa mga aral ng buhay na nagmumula sa iyo. Pang sa gayon, ang aming mga sarili ay tunay na makapagbigay ng kalwalatian sa pagsasapamuhay nito. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, purihin ng Diyos at sa araw nito, napakaganda pong topic itong ating tatalakayin. Dahil ito po ay napakahalagang nararanasan po ng bawat mananampalataya. Opo, ang title ko po sa ating short message for today is A Zoe Kind of Life. So, marahil ay familiar po kayo sa word na yun na Zoe. By the way, ang meaning po ng word na Zoe, Zoe is a Greek word na ang translation po sa English is life o sa ating wika po ay buhay. Napakaganda po na alamin pa yung ibang kahulugan, yung tinatawag na Zoe, Z-O-E. Siya po ay nangangahulugan din ng energy. Yan, kailangan po natin yan po sa araw-araw. Baka may nanghihina po sa atin dyan. Alam niyo po, itong Zoe kind of life na ito na naisibigay sa atin ng Panginoon ay tunay nga magbibigay ng sigla sa atin. Okay? Energy, vigor, strength, and power. Ako po, yan pong kahulugan ng word na Zoe kind of life. Zoe life. So, kaya bilang mga mananampalataya, alam niyo po, tinawag po tayo po, para mamuhay, na masalamin sa atin yung karakter ng ating Panginoon. At yan pong nais ng Diyos, ma-experience po natin ito personally sa ating mga buhay at ma-discover natin na kung ano ang kahulugan nito at kahalagahan nito po sa ating buhay na dapat meron tayo nito. So, ayon po sa 2 Peter chapter 1, verse 3 to 4, sabi po dito, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin. Okay? Para mamuhay ng may kabanalan. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin, tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. So, at sa pamamagitan dito, pinagkaloob niya sa atin. Pakinggan niyo po, pinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakila niyang mga pangako. Okay, ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ng mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. So, napakahalaga po pala na taglay natin dapat sa ating mga buhay. Po, itong uri ng buhay na ito na nais ng Panginoon. Kasi, alam po, maraming tao na masasabi nating lumalakad na parang buhay. Minsan, siguro, tayo rin nararanasan natin na parang hindi natin maramdaman sa ating mga sarili na buhay ba tayo? O taglay ba natin talaga ang isang uri ng pamumuhay na nais at pinangako ng Diyos para sa atin? Ang sabi po dito sa talatang ito, siya na daw po yung nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin. Oh, praise the Lord! So kapatid, itong talatang ito na naririnig po natin ngayon, So ito na po yung hudyat na po, na yung pangangailangan pala natin, binibigay ng Panginoon. Kasi yan ang buhay na nais ng Diyos sa atin. It's the very nature of God to bless us, His children. Gustong-gusto niya po talaga tayong pagpalain. Okay? Para daw tayo makapamuhay ng may kabanalan. Okay? So, related naman yun, di ba? Na habang pinagpapala ng Diyos ang ating buhay, ang ating pamilya, ating trabaho, negosyo, o anumang pinagkakabalan natin, dapat ito'y patungo pa rin na po sa isang buhay na nakalulugod sa kanyang paningin o ito po yung tinatawag na may kabanalan. Natututo na tayong umiwas sa mga kamalian ng pagkakasala at handa tayong matuto. Ano po? Dahil ang pagkabanalan po ay pagsasanay ng buhay na may
buhay na ginagawa ang matuwid, no po, o yung tama. At ito po ay laging umaangkop sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Kaya siya po yung tumawag sa atin, no? Kaya a life overflowing with God's presence and purpose. Overflowing, wow, grabe. Overflowing with God's presence. Yan po yung nais mo pag meron ka sowe, kind of life. So, nag-uumapaw daw po ang presensya ng Diyos at ang buhay mo ay talagang dumadaloy yung layunin ng Panginoon. Kaya bawat saglit ng ating buhay na lumilipas, walang boring, walang nakakabagot. Kasi habang patuloy tayong sumusunod sa Panginoon, na-experience natin talaga itong mga pangako niyang ito. Kaya ano mangyayari? Lalalim po yung ating relasyon sa Diyos. No po, habang tayo'y namumuhay, umaasa, faith, obedience, trust, no po, yun po yung mga napakahalaga. So through prayer, worship, and scripture, so makikita po natin lumalalim ang ating relasyon sa Panginoon at nararanasan natin itong buhay na nais niya. Sabi nga po sa John chapter 10 verse 10, di ba? Naparitong magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak, ngunit ako'y naparito upang bigyan kayo ng buhay. Buhay na ganap. So magkakaroon na po ng purpose and meaning. May purpose, may layunin na. Alam na po natin, hindi na tayo nalilito, hindi na tayo madadaya ng sanlibutan, babalik muli sa pamumuhay ng puro kamalian, at yung ating mga sarili, mga desisyon at pasya ay tiyak na, no po, na magiging maganda ang resulta, produktibo, magiging mabunga ang ating buhay. Dahil taglay po natin itong nais ng Diyos na pamumuhay, gaya po ng sinabi ko, a sowe kind of life. So, mapupuno daw tayo, joy and fulfillment. Ayun po, no? Kasama na po yung kagalakan. At syempre, napakasaya po talaga ng buhay pag nagiging fulfilled ka. So, yung iyong pamilya ay nilalagay mo po sa kaayusan, ang iyong relasyong mag-asawa, ang iyong mga anak, at gayon na rin na po yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na patuloy niyang pinalalago, pinalalawak sa paglipas ng mga araw. So, yan po yung nais ng Diyos na buhay po para sa atin. Kaya naway itong talatang ito ng 1 Peter chapter 1, no, verse 3 to 4, maging buhay po sa atin. Ano po? At ako po talagang, sabi kasi lahat ng kailangan natin ay binibigay na ng Panginoon para daw tayo makapamuhay ng may kabanalan. Mula po dito, sa talatang ito, nais ko pong anyayahan kayo na tayo po ay manalangin at angkinin natin sa Panginoon ang buhay na ito na nais niya. Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa pagkakataon na may hatid ko po, O Diyos. Ama, ang salita mo nagbibigay ng kahulugan sa aming mga buhay. Dahil ito yung nais mo na maranasan namin. Ibinigay mo, Panginoon, ang iyong buhay sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Yesus, upang dahil nung ikaw'y namatay, kami naman ay binigyan mo ng buhay. Ngunit nung nabuhay kang muli, mas higit pa, Panginoon, dahil natitiyak namin, lagi ka namin kasama, araw-araw, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na ipinangako mo. Kaya marami pong salamat sa araw na ito. Lord, dinideklara ko po at pinapahayag sa buhay ng bawat isang nakikinig ang sowe kind of life. At hindi ito mananakaw, kailanman ng kaaway sa kanilang buhay. Sa tuwing sila lalapit sa iyo, lubos kang magpapakilala sa kanila kung gaano kakabuti, Panginoon, at patuloy nilang maranasan ang buhay na ganap na ipinangako ng Panginoong Hesus. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po ang buong araw na ito ng bawat isa sa amin at sa iyo lahat ang papurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan. At tanging sa iyo lamang, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, ang aming dakilang tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Maraming pong salamat sa pagkakataon at kung luluobin ng Panginoon hanggang sa susunod na muli, God bless and shalom.